Umayong adlaw sa tanan sa mga suki nato nga nanonood sa atong mga video. Salamat sa inyong mga suporta sa mga walang sawa na panood sa ating mga vlog. Shout out po kay Ma'am Evelyn Villarde sa Murrieta, California. Shout out po sa inyo, madam. Marami pong salamat sa inyong suporta, sa inyong panood sa ating mga vlog. At ingat po kayo dyan sa Murrieta, California. Shout out po sa inyo dyan. At abot pa lang ang ating vlog dyan. No? Marami po salamat ulit sa inyo. Ito yung paggagawa natin ng gagawin ko lang ng reaction ito. Kasi matagal ko na ito nabasa eh. Noong in-upload, inano to nila. Mga 4 weeks ago na ito. Ito, nakita nyo to? Oh. Kita nyo ba? Yan. Basahin ko ha. Proof of 2.5 billion Lobok River Flood Control Project urged. Tingnan niyo yung picture. Sa Lobok yan. Sa probinsya ko. Pero sa 3rd district ito, kung saan din ako, ito rin yung distrito ko sa 3rd district. At itong project na to, itong flood control project dyan sa Lobok ay napakalaki nito ha. Nagkalaga ho ito ng 2.5 billion. At sino ang involved dito? Basahin natin kung sinong involved dito at bakit ito pinatigil ng taga DENR. So, mamaya basahin ko muna to ha. Boholanos are calling for comprehensive investigation into the province's flood control contracts, particularly the controversial 2.5 billion pesos Lobok River flood control project that has been suspended due to environmental compliance issue. Under the project, under the district of Representative Alexi Besas Tutor is listed as one of the multi-billion peso flood control projects implemented in Bohol from 2022 to 2025. The calls for investigation come the midst of national scandal over flood control project that has drawn attention from President Ferdinand Marcos Jr. and prompt a Senate inquiry into alleged widespread corruption and the use of substandard materials in government infrastructure projects nationwide. The Lobok Flood Control Project has been suspended due to the lack of an Environmental Compliance Certificate or ECC, the missing of resolution from the Protected Area Management Board and other requirements mandated by the Lubbock Local Government Unit according to the Department of Public Works and Highways, DPWH's 3rd District Engineering Magiting Cruz. Outgoing Tagbilaran Bishop Alberto Oy has expressed fears about the riprap project along the Lubbock River, adding to the controversy surrounding the multi-billion peso infrastructure. They want to know if the taxes are spent wisely and correctly, and such projects indeed can help stop flooding, said Boholano netizens. The investigation calls gained momentum after damage was discovered to a flood control wall in Barangay Tabahan, Gindulman. The 27.6 million pesos project completed in 2022 after 5 years of construction suffered wall damage the DPWH attributed to small-scale mining and sand extraction activities that cause caving beneath and structures slope protection. The DPWH said the contractor will be required to repair the damage at their own expense. Video footage obtained by station DYTR showed that extent of wall damage, prompting residents to question the quality of construction and call for government agencies to investigate. Project background: the Lubbock River project was initiated during the term of former Mayor Leon Calipusan and his
funded through the 2022 General Appropriations Act o GAA. It's being implemented by DPWH 3rd Engineering District with support from the 3rd District Representative Tutor who headed the claimor of the Lubucanons. A second phase was approved covering an additional 7 areas requiring urgent rehabilitation. Lubok LGU expressed support for the DPWH and President Ferdinand Marcos Jr. position that based on experts' opinion, rigging can never solve flooding. Nationwide scandal, the country has been rocked by revelation of the systematic corruption in flood control projects. President Marcos recently revealed a list of top 15 contractors who allegedly manipulated contracts to the flood control infrastructure, many of which proved ineffective or were constructed with substandard materials. The Senate Blue Ribbon Committee, led by the Senate Rodante Marcoleta, the Senate Blue Ribbon Committee, led by the Senator Rodante Marcoleta, has launched investigation into the alleged anomalies in the various of DPW's flood control projects. The scandal has exposed ghost project infrastructures and exists only the paper and poorly constructed facilities that fail to provide flood protection despite costing billions in taxpayers' funds. Bohol DPWH, despite the growing calls for investigation, DPWH engineers in Bohol maintain that their project met standards. Cruz assured the public that there are no ghost flood control projects in their 3rd district, stating that all 46 flood control projects implemented, which a total of 3.4 billion pesos were above board and aligned with the right quality measures. Similarly, DPWH 2nd District Engineer Fernando Fernando Talagsa said flood control projects in the district were properly implemented and able to fulfill their objectives through he acknowledged some projects may face delays due to various factors. Yon. So, ang laki-laki pala ng flood control budget dito sa entire Bohol, no? Nagkahalaga ng 3.4 billion. At itong Bohol, itong sa 3rd district sa Bohol ay nagkahalaga ito sa Lubok, no? Ng 2.5 billion pesos. Ayan, oh. Pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. 2.5 billion pesos Lubok River Flood Control. Ito yung ito yung pinatigil na anomalya ho ito mula pa noong 2022. Dapat matapos to itong 2025 kasi ito yung nakalagay sa kanilang kontrata, sa kalendar sa kanilang paggawa. Kaya lang hindi ho ito pinatuloy dito sa local government kasi kulang ho sila ng kaukulang mga papel. Itong hinihingi nila yung environmental compliance certificate na galing ho to sa DENR, itong tinatawag nila ECC. So ulit na naman, kapag ganitong mga project na mga malalaki, hindi nyo to kinukuhaan porket ba ang nito gobyerno ang ang involved dito, kaya hindi kayo kumukuha nito ng hindi kayo nagko-comply ng ganito. Na ito palang lugar na to ay isa to sa mga protected area management board. O kasali ho to sa protected area. So ang nasama pa tong sa Gindulman, ito sa Barangay Tabahan, Gindulman, na mayroong 2.6 million pesos na kumpleto na noong 2022
after 5 years, nasira yung wall. So, kinakailangan na ipapaayos to sa sarili nilang gastos itong kontraktor. So, nakalagay dito, itong project dito sa 2.2 ng 2.5 billion pesos dito sa Lubok River ay project ho ito ni Congresswoman Representative Alexi Besas Tutor. So sa 3rd district ho ito. So ano to, ma'am? Bakit ho di ninyo to kinuhaan muna ng mga certificate ngayon? Sana ma-update kami nito kasi pera namin to eh. Huwag niyo sabihin na itong pakasuspinde nito hanggang doon na lang na hinihingi itong sa ACC para i-comply ho to ninyo. Tapos baka mayroon pa ho itong mga nagiging problema, nagiging pang alibango diha sa project nito sa flood control diha sa Lubok River. Sinong apektuhan nito? Kaming mga ordinaryong tao. Buti lang kayo. Kasi ganyan naman mga politiko eh. Wa mo'y pakialam ba sa mga tao? Wala kayong malasakit sa mga tao. Ito, imagine to, kalaking project nito. 2.5 billion ang halaga nito. At naibalita to dito sa Naibalita to dito sa The Bohol Tribune. Noon, 4 weeks ago ito. Noon ko pa to nabasa. Alam niyo kasi, gusto ko tong gawa ng reaction itong itong nakalagay dito sa Bohol Tribune na ito nga yun. Sabi ko, kasayang naman ito. 2.5 billion ang halaga. Tapos baka ito naman bigla lang mawala ba itong project na to na ginagawa ngayon dyan sa Bohol. So, sinong dapat managot nito? Wag niyong kasi ang pala nito, ang mayor ng Lubok, itong si Mayor sino ba tong mayor sa Lubok na binanggit dito sa ay hindi na to siya ngayon ang active na mayor kasi hindi siya nakalagay na ditong siya ngayon ang mayor. Sino bang mayor ngayon dito sa itong sa Bohol? Ito sa nakalimutan ko kasi. Ito yung kababasa ko lang, nakalimutan ko na yung mayor dito. At itong sa Tabahan, Gindulman, Bohol, bakit nagkaroon to ng ganito? Itong 3rd district na congressman sa Bohol, saan ba, ano bang distrito, ano bang bayan dito? Ano sa bang lungsuran ni sa Bohol ni siya nagikan? Mo sabihin na taga Gindulman ka ha, kasi itong flood control sa Gindulman na 5 years lang sira. Tapos itong sa Lubok, riprap lang to. Riprap lang pa to. Riprap lang ito ha. Kaya lang hindi nag-comply dito sa ECC ng Department of Environment and Environment sa DENR. Di ko walang ko kasabot ani mga kung nasa gobyerno ba kay. Porket ang gobyerno ba ang ang involved wa pud mo mukuha nga kasi DPWH gobyerno man na. So kung kailangan talagang na gumawa kayo ng mga project, siguro alam nyo na kung ano ang mga kailanganin diyan. Hindi nyo antayin pa na mag-imbestiga pa itong ngayon, itong nangyayari ngayon. Ito sana makarating to dito sa Senado din tong nangyari ngayon na 2.6 billion, 27 million na nasira din. At itong ang laki na itong 2.5 billion sa at saka ubuuhan na project dyan sa Bohol na nagkahalaga ng 3 billion mahigit. Ang tindi naman ito. Ibig sabihin itong project na to, bakit hindi to ninyo tinitingnan ng maayos? Nakakasama lang ng loob. Tapos kapag kami ang pumuna sa inyo mga politician, galit na galit kayo. No? Samantala, obligasyon namin ho ito, titingnan. Nami obligado nga mutanaw ba? Kami mo'y maniid ba sa mga projects nga gihimo ninyo kay
kami ginagkuan na kami ginagbuwis, kami may nagbayad may buwis. Pareha para sa nagbayad buwis, pero kinahanglan among bantayan. Di nyo kailangan na ang pera na yan ay aminin niyo sa inyo, tapos pagka ano kayo diyan, ilagay niyo pa ang inyong pangalan diyan sa mga karatula-karatula diyan sa mga gilid-gilid na project ninyo yan. Sa mayor, sa itong sa mga politician, wala po mo gabae, wala po mo, kahilas ba ninyo, oy? Kadiri naman kayo. Di ba? Itong obispo nga sa Tagbilaran, ang alam ko itong si Bishop Bishop Alberto Oy, nilipat na to sa Cebu eh. Hindi na ho to siya sa hindi na ho to siya sa Tagbilaran ngayon. Kinundinan niya to. Nag-ano siya nito. Hindi niya to nagustuhan ang nangyari nito kasi sa laking pera ba naman. Saka itong si Engineer Magiting Cruz. Sana ho kayo ang sa engineering kayo. Alam niyo na kung sa ano ang mga kailanganin ninyo bago kayo mag-umpisa ng mga project, lalo ng mga yan. May mga protected area. Alam niyo yan eh. Ano natin dito sa Chocolate Hills na mayroong swimming pool na pinatayo diyan? Di ba sinara yun? Dahil kulang din sila sa mga ganitong mga kaukulang permit. At ito si Tutor pala, ang dami pala talagang mga controversial nitong project kasi itong Lubok, mayroon ako nagawa pa nitong na nakadalawang vlog na yata ako nito, yung tungkol dito sa kanyang mga project din at saka itong sa namiliho ng mga resort dyan sa Anda at saka sa Panglao na sinira din yung mga coral. Ang kapal naman ng mukha ninyo, ma'am, na ang mga coral, di nyo ba alam na importante talaga yan? Di nyo ba alam na ang mangingisda, yan ang kailanganin nila kasi para doon sa mga pang-araw-araw lang kabuhayan, yun yung yun yung kailangan sa mga isda na taguan. Sinisira ninyo ang pagtataguan ng mga pangitlugan ng mga isda. Tapos ito palang project na to, ang laki nito ha. Magkano kaya ang nito? Ang total cost talaga. Itong 2.5 billion mas pa to ha. Sana bababa pa to, pero mas pa to. So, itong si Mayor, hinanap ko nito, nakalimutan ko itong si Mayor na to. Hanapin ko nga itong si Mayor nito. Ano bang Mayor ng Lubok? Nawala na. Ito na. Ito na si former Mayor Leon Kalipusan, unfunded through the 2022 General Appropriations Act sa GAA. So, shout out dyan sa 3rd District sa Bohol. Ano nangyari dito sa multi-billion project dito sa multi-billion project dyan sa Lubok na under ho ito ni Representative Alexi Besas Tutor na nagiging nagiging controversial ngayon na 2.5 billion. So walang nakalagay dito kung ilang metro, kung riprap lang ang nakalagay dito, di ba kanina? So ganun kalaki. Dapat ito maimbestigahan to. Shout out dyan sa mga taga Bohol dito sa 3rd District. Halungkatin natin to. Kasi tayo ang nito kawawa kapag hindi to nahalungkat kasi mapupunta na naman to sa mga tiwaling mga bulsa dyan, sa mga nasa gobyerno na hindi to tumitingnan ng mga nasa gobyerno ngayon na mga nanunungkulan sa atin, na mga ordinaryong tao. Basta ang kanila lang sariling bulsa ang iniintindi dito. So bantayan natin to. Lagyan natin ng ito, titingnan ko to kung ano-ano to. Ulitin ko to. Kung pwede nga lang, imayat-mayain ko to, i-vlog itong sa mga Bohol. Kung sino yung mga controversial dyan sa mga may nangungontrata dyan sa Bohol na mga padala nyo sa akin yung mga video. Kumpleto lang para bigyan natin ng yan. Bigyan natin ng panghilamos itong mga tao na involved Pera natin yan Hindi tayo pwede manahimik dyan. Kasi mamimihasa sila lalo. Kailangan tayo dito, hindi tayo pwede magngaw-ngaw lang sa hindi nakikita sa iba. Magngaw-ngaw tayo dito sa ating mga social media. Kasi yung mga ginagawa niya ngayon sa mga kurap na mga kurakot na mga official,
mga kurakot na mga congressman, mga kurakot na mga mayor, mga kurakot na mga gobernador, di na kayo pwede ngayon. Kasi yung mga pinagagawa ninyo, pang-aabuso na yan at may katapusan ng lahat. So, handa po kami nitong titingnan at ano namin to, isubaybayan namin ito